Paano ba? Paano sumaya? 8 tips. Shoutout to Lenlen Uclaray, Shawi Esmeralda, Hikali Zosima, and Alan Skipangs. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/paano ba channel. Let's start the video. Tip number 1. Magdesisyon na maging masaya. Isa sa mga paraan para sumaya ang isang tao ay kinakailangan niya mismong piliin ito. Minsan kasi, kahit may mga dahilan naman para maging masaya, kung hindi naman natin ito pinipili, kung ayaw naman natin, hindi pa rin tayo magiging masaya. Mag-isip ng paraan at mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Gumawa ka ng paraan kung paano mo ma-entertain ang sarili mo. At sa mga plano mong ito, huwag mo ring kalimutan ang kasiyahan ng ibang tao. Ikonsidera mo ang magiging kasiyahan ng mga mahal mo sa buhay. Kung alam mong malulungkot ka kapag nagpunta ka sa isang gathering ng mga event na hindi mo naman talaga kakilala yung mga tao doon, di magdesisyon kang huwag magpunta doon o libangin ang sarili mo kung kailangan mo talaga magpunta doon, libangin ang sarili mo sa pag-challenge sa sarili mo na kumausap ng isa o dalawang tao at makipagkaibigan dito. Aliwin mo yung sarili mo at magdesisyon ka sa bawat araw na gigising ka kung paano mo ba mamamaximize ang araw na yon. Kung depressed ka sa iyong kwarto, pilitin ang sarili mong maligo at lumabas ng bahay. Yung simpleng mga desisyon na kapag hindi ka masaya kung nasan ka, lilipat ka o maghahanap ka ng ibang gawin para hindi ka manatili dun sa malungkot na lugar na yon ang desisyon na kailangan mong gawin upang sumaya ka. Tip number 1, magdesisyon na maging masaya. Tip number 2, gamitin ang iyong talento. Upang malibang ka at maging masaya, gamitin mo rin ang iyong talento. Gawin mo ang mga bagay kung saan ka magaling at pagyamanin mo ito. Saan ka ba magaling? Alamin mo kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Maaaring sa pagkanta, pagsayaw, pagpipinta, pagsusulat o pagtatalumpati. Hanapin mo at palakasin mo ang mga talento mo. Kilalanin mo ang sarili mo. I-discover mo kung saan ka magaling. Tip number 2, gamitin ang iyong talento. Dahil kapag may mga pumupuri sa iyong ibang tao at kapag ikaw alam mo sa sarili mo na magaling ka sa bagay na yon, nakakataas ito ng self-confidence. At ang pagtaas ng self-confidence mo ay isang malaking factor sa pagiging masaya mo bilang isang tao. Tip number 2, gamitin ang iyong talento. Tip number 3, maglaro. Ika nga, may mga nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro kaya tayo tumatanda at nagfi-feeling matanda. Maglaro ka, makipaglaro sa mga bata upang mahawa ka sa kasiyahan nila. Gumawa ka ng oras para makapag-relax, hindi yung puro lang trabaho at problema ang iniisip mo. Hindi naman porket matanda tayo ay hindi na para sa atin ang paglalaro. Huwag nating hayaang mawala ang inner child natin. Kahit gaano man kaliit o kababaw ito, ang mahalaga ay masaya tayo. Tip number 3, maglaro. Tip number 4, bilangin ang mga biyaya mo sa buhay. Hindi puro yung problema ang binibilang mo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo masaya ay dahil sa pag-iisip natin ng mga negatibo. Hindi natin nakikita ang mga magagandang nangyayari sa atin. Kaya naman para sumaya, bilangin natin ang mga blessings na dumarating sa atin. Tignan at i-appreciate natin kung ano yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa atin. Umpisahan nating tignan ang mga positibong bagay sa buhay natin. Hindi lang lagi kung ano ang mali at kung ano ang kulang. Mas matutuwa ang Diyos na bigyan pa tayo ng mas maraming biyaya kung marunong tayong magpasalamat para rito. Kaya always count your blessings
and don't forget na magpasalamat kay Lord para sa mga ito. Tip number 4, bilangin ang biyaya sa buhay, hindi lang puro problema ang nasa isip. Before we continue with tip numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Mahalin ang iyong sarili. Walang ibang magmamahal sa atin kundi ang ating mga sarili lamang. Iwan ka man ng buong mundo, kung mahal mo ang sarili mo, mananatiling okay ka pa rin. Para sumaya ka, tanggapin mo na hindi mo naman kontrolado ang mga bagay-bagay. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Hindi naman porket nagkamali ka ay hindi ka na pwedeng bumangon. Ayusin mo ang mga pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad at kalimutan mo. Mag-move forward at palayain ang iyong sarili. Tip number 5, mahalin ang iyong sarili. Tip number 6, mag-relax. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sumasaya ang mga tao at kung bakit pakiramdam natin ay parang pagod na pagod tayo ay dahil sa hindi tayo nagre-relax. Normal naman sa buhay ang mapagod. Hindi palaging masaya ang buhay. Pwede kang magpahinga kapag nakakaramdam ka na ng pagod. Spoil mo ang sarili mo. Mag-relax ka paminsan-minsan. Pwedeng mag-mall ka o makipag-bonding ka sa pamilya at kaibigan mo. Tip number 6, mag-relax. Tip number 7, maging malapit sa kamag-anak at kaibigan. Minsan, kaya tayo hindi nagiging masaya ay dahil pakiramdam natin ay lagi tayong mag-isa. Wala tayong nakakausap. Ayon sa isang pagsusuri, ang pagkausap sa matalik na kaibigan ng isang oras ay katumbas na ng pag-inom ng isang tabletang pain reliever. Hayaan mo ang sarili mo na maging open sa iba. Kapag may problema ka, magsabi ka sa mga kaibigan mo. Huwag kang mahiya kung para naman ito sa ikagagaan ng pakiramdam mo. Tip number 7, maging malapit sa kamag-anak at kaibigan. Tip number 8, tumulong sa kapwa. Iba ang fulfillment at sarap sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. Ang pakiramdam na parang ang gaan-gaan ng puso mo kapag nakikita mong nakangiti ang mga taong tinutulungan mo. Ayon sa pagsusuri, tataas ang endorphin sa katawan sa pagtulong sa kapwa. Ang endorphin ang siyang nagpapalakas ng ating katawan at nagpapasaya sa atin. Huwag tayong magdadalawang isip na tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong mula sa atin. Huwag mangingiming tumulong kung ikasasaya naman ito ng iyong puso. Tip number 8, tumulong sa kapwa. Kasi paminsan kaya tayo nalulungkot dahil naaawa tayo sa ating sarili. Pero hindi natin nare-realize na maraming mas nakakaawa pa ang sitwasyon kesa sa atin. At dahil natutulungan natin sila, tumataas din ang tingin natin sa sitwasyon natin, di ba? And at the same time, we feel good kasi gumagawa tayo ng tama. Kaya tip number 8, tumulong sa kapwa. Instead na puro ang sarili mo ang iniisip mo, matuto kang umisip tungkol sa ibang tao. That way, hindi ka masyadong nagninilay-nilay sa mga pagkukulang mo bilang isang tao at sa mga problema mo. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel and like our Facebook page, facebook.com/paanoba-channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop
using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.